Tahimik lang si Bella habang nakatayo sa harap ng pinto ng condo unit ni Luigi. Mahigpit niyang hawak ang maliit na cake na binili pa niya sa paboritong bake shop ng boyfriend niya. Sosorpresahin niya ito dahil ngayon ang kaarawan ni Luigi. Ngunit bago pa man siya kumatok, ay may kakaibang kaba nang umakyat sa dibdib niya. Siguro pagod lang ako. Mahina niyang sabi sa sarili bago siya kumatok. Walang sumasagot, kaya't marahan niyang pinihit ang doorknob. At bumukas yun. Luigi? Mahinang tawag niya habang marahang pumapasok. Tahimik lang ang paligid pero may mga tunog na umaalingaw-ngaw mula sa kwarto. Mga mahihinang ungol, halakhak ng babae, at boses ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Napahinto si Bella. Hindi siya agad nakagalaw. Pero nang maramdaman niyang nanginginig ng mga kamay niya, sinundan niyang tunog ng dahan-dahan. Halos walang ingay, habang patuloy ang pagbilis ng tibok ng puso niya. At nang bumukas ang pinto ng kwarto, parang biglang huminto ang mundo niya. Si Luigi walang saplot at may katalik na ibang babae sa kama. Napatigil siya't hindi makapaniwala sa nakikita. Luigi! Mahina niyang tawag. Napalingon si Luigi at nanlaki ang mga mata nang makita siya. Pero hindi dahil sa takot, sa halip ay nakakunot ang noon nito. Bella, anong ginagawa mo rito? Bakit basta-basta ka nalang pumapasok sa kwarto ko? Hindi siya nakasagot. Parang lahat ng lakas niya nilamon ng eksenang nasa harapan niya. Nagmamadali namang nagtakip ng kumot ang babae sa kama. Pero si Luigi ay tumayo na lang. Galit pa. Paano mo nagawa sa akin to? Nanginginig na tanong ni Bella. Alam mo kung bakit nangyari to, di ba? Kasi ang arte mo. Ayaw mong ibigay ang sarili mo kahit isang beses. Para kang madre kung manamit. Para kang matanda kung umasta. Hindi naman ako bato, Bella. Tao ako. Napasinghap si Bella at napaatras. Hindi siya makapaniwala na sa halip mag-sorry, siya pang sinisisi ni Luigi. Tinititigan niya ngayon ang babae na tila ba hindi nahihiya sa nangyari at tila proud pa. Para bang may kumirot sa dibdib niya. Hindi lang dahil sa panloloko kung hindi sa mga salitang binibitawan ng taong minahal niya ng buong buo. Tahimik niyang inilapag ang cake sa mesa. Ang cake na dapat sana'y simbolo ng pagmamahal niya. Happy birthday, Luigi! Wish ko na sana mabagok ang ulo mo at ma-realize mong ginawa mong panloloko ay hindi ko kasalanan. It's your choice. Tapos na tayo. Mahina niyang sabi sa kapilit ng ngumiti kahit nangingilid ang luha sa mga mata niya. Pagkatapos nun, lumakad siya palabas ng unit at hindi na siya lumingon pa. Sinayang ni Luigi ang ilang taon nilang relasyon. Hindi niya deserve ang lokohin at saktan. Basa pa ng luha ang pisngi ni Bella nang lumabas siya ng condo building. Hindi na niya alintana kung mapapansin siya ng mga tao. Ang mahalaga lang, makalayo na siya. Kinuha niya ang phone sa bag at tinawagan si Sarah, ang matalik niyang kaibigan mula pa college. Bells? Hello? Ba't ka umiiyak? Agad na tanong ni Sarah na halatang nag-aalala. Hindi nakapagsalita si Bella. Ang tanging naririnig ni Sarah ay mga hikbi niya. Nasaan ka ba? Sa tapat ng kondo ni Luigi. Halos pabulong niyang sagot. Stay there, susunduin kita. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Sarah. Pagkakita pa lang sa kanya ay agad siyang niyakap nito. Huwag ka na munang magsalita, okay? Tara na. Habang nasa biyahe, naikwento ni Bella kay Sarah ang nangyari. Pagkalipas ng kalahating oras, nasa loob na sila ng isang bar. Maingay ang musika, kumikislap ang mga ilaw, at puro halakhak at sigawan ng mga taong gustong magpakasaya. Isang lugar na hindi naman talaga pinupuntahan ni Bella, kaya't hindi siya pamilyar. Sarah, sigurado ka bang dito tayo? Tanong ni Bella na may pilit ng ngiti. Oo, you need this. Hindi ka pwedeng umiyak lang sa sulok. You need to breathe, Bells. To forget, kahit sandali lang. Umorder si Sarah ng 2 baso ng tequila. Isa lang, sabi ni Bella. 2, mariing sagot ni Sarah. Isa para kalimutan mo siya at isa para matutuhan mong mahalin ulit yung sarili mo. Ngumiti si Bella ng mapait.
Paano kung hindi ko na kaya? O di uminom tayo hanggang makalimutan mo na kung bakit ka nasasaktan. Nagtagay si Sarah at dahan-dahang itinapat kay Bella ang baso. For moving on, sabi nito. Kinuha ni Bella ang isa at pinagmasdan sandali ang malinaw na likido sa loob ng baso. To forgetting him, mahina niyang sabi bago ininom ang laman ng baso sa isang higop. Kaagad niyang nalasahan ng init at pait sa lalamunan. Pero sa kakaibang paraan, nakagaan sa dibdib niya. Sumunod ang isa pang tagay, hanggang sa maramdaman ni Bella na unti-unting humuhupa ang bigat ng loob niya na tinatabunan lang ng alak. Habang tumatawa si Sarah kasama ng ibang tao sa paligid, napatingin si Bella sa salamin sa likod ng bar. Namumugto pa rin ang mga mata niya, pero may kakaibang ningning na ron. Simula ngayon, hindi na siya yung Bellang laging tahimik, laging sumusunod, at laging nagpapasensya. Ngayong gabi, ipinapangako niya sa sarili naman ang mamahalin niya. Ilang oras pang lumipas at mainit na sa katawan ni Bella ang alak. Hindi na niya alam kung pang ilang tagay na yon. Basta't ang alam niya ay kahit papano gumagaan ang dibdib niya. Si Sarah, katulad naman ng dati, ang pinakamaingay sa kanilang dalawa. Yan! Ganyan lang, Bells! Sigaw ni Sarah habang sabay nilang itinataas ang baso. Ngumiti si Bella ng mapait. Salamat, Sarah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. I'm always right here, okay? And starting tonight, ngumisi si Sarah. Single ka na at free! Sabay silang tumawa pero biglang naputol yon na may dalawang lalaking lumapit sa kanila. Isa sa mga lalaki ay medyo matangkad. May suot na leather jacket at amoy alak na. Ang kasama naman niya, medyo maporma pero halatang lasing na rin. Hi girls! Bati ng isa, may ngiting mayabang. Ang gaganda niyo naman. Kayo lang bang dalawang magkasama? Napatingin si Sarah sabay umiwas. Yeah, kami lang and we're good, thanks. Pero hindi umalis ang lalaki. Sa halip ay lumapit palalo ang mga ito. Sayang naman, ganitong kaganda, mag-isa lang. Tara, sayaw tayo. Umiling si Bella. No thank you, gusto lang naming uminom. Ngumiti ng pilit yung isa pero halatang inis. Saglit na sayaw lang, miss. Di naman ako mamatay yun, di ba? Sinabi na ngang ayaw namin. Sagot ni Sarah na mas matigas na ang tono. Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki at sabay nagtawanan ng pabalang. Ang suplado naman pala. Akala ko cool ka. Sabi ng isa habang sinusubukang lapitan ulit si Bella. Umatras siya't napahawak sa braso ni Sarah. Ramdam ni Bella ang kaba sa dibdib niya hindi dahil sa alak, kung hindi dahil sa takot na baka may masamang mangyari sa kanila. Kuya, please, ayaw namin ng gulo. Pwede bang umalis na kayo? Sabi ni Bella. Pilit na kalmado ang boses. Pero tila lalong natuwang lalaki sa inis nila. Ay, ayaw naming paawat eh. Gusto lang naming makipagkaibigan, miss. Don't be so uptight. Mabilis na tumayo si Sarah at hinawakan si Bella. Let's go, Bells. Hinawakan naman kagad ng isang lalaki si Bella. Pero buti na lang ay may lumapit na bouncer. Sir, may problema ba? Malamig na tanong ng guard at tumingin sa mga lalaki ng masama. Agad na umatras ang dalawang lalaki. Gumisi lang at naglakad ng palayo. Pabebe naman. Narinig pa nilang sabi ng isa. Huminga ng malalim si Bella. Kinakabahan pa rin siya pero may halong ginhawa sa isip niya nang mawala ang mga ito. See? Kaya ayoko talaga sa ganitong lugar eh. Sabi niya kay Sarah habang paupo silang muli sa mesa. Sorry, Bells. Akala ko makakatulong sa'yo to. Pero don't worry, I got you, okay? Lumabas na sila Bella at Sarah sa bar matapos ang ilang oras. Medyo hilo na si Bella pero mas naayos na ang pakiramdam niya. Gusto na lang niyang umuwi, magpahinga at kalimutan ang lahat. Huwag kang mag-alala, Bells. Sabi ni Sarah habang nilalakad nilang madilim na gilid ng parking lot. Safe na tayo rito. Taxi na lang tayo pa uwi, okay? Tumango si Bella. Oo, salamat ulit Sarah. Kung wala ka, baka
Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang may boses na nagsalita mula sa likod. "Oh, aalis na kayo agad?" Pareho silang napalingon at natigilan silang dalawa ni Sarah. Ang dalawang lalaki mula sa bar ay nasa harapan nila ngayon. Nakangisi, parehong may hawak na bote ng beer at halatang mas lasing na kesa kanina. "Wala na yung bouncer nyo ah," sabi ng isa. Nilalaro-laro pa ang bote sa kamay. "Tara na, sumama na kayo. Gusto lang naming mag-enjoy." "Layuan nyo kami," matapang na sabi ni Sarah kahit halata sa boses ang kaba. Ngunit humakbang pang palapit ang isa. "Relax, miss. Hindi naman namin kayo sasaktan kung makikisama lang kayo." Hinilan ni Bella si Sarah. "Let's go, Sarah," sabi niya, pero bago pa sila makatakbo, hinarangan na sila ng isa. "Ang arte nyo ah," mariing sabi nito. "Kanina pa kayo nagyayabang." "Bitawan mo siya!" Biglang sigaw ng malalim na boses mula sa hindi kalayuan. Lahat sila'y napalingon. Isang lalaking matangkad, nakaitim na polo, matikas ang tindig at malalim ang mga mata. Lumalakad siya papalapit sa pwesto nila. "Boss!" bulong ng isa sa mga lasing at biglang nagbago ang ekspresyon. Akala namin ibang..." Ngumiti ang lalaki pero hindi iyon magandang ngiti. "Wala akong pakialam kung anong akala nyo. Ang sabi ko, bitawan nyo sila." Agad umatras ang dalawa, halatang natakot. "Pasensya na sir, hindi namin alam na kaibigan nyo sila," sabi ng isa sabay hilang paalis sa kasama niya. Mabilis silang naglaho sa dilim. Tahimik namang nakatayo sila Bella at Sarah sa gilid ng kalsada matapos umalis ang dalawang lalaki. Ramdam pa rin ni Bella ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi na dahil sa takot, kung hindi dahil sa presensya ng lalaking nagligtas sa kanila. Nakatayo lang ito sa harapan nila. Matikas, malamig ang ekspresyon, pero may kung anong nakakakomportabling aura. Para bang kahit hindi siya magsalita, sapat na ang tingin nito para maramdaman mong ligtas ka. "Are you two okay?" Malamig ngunit mahinahong tanong ng lalaki. "Salamat sa pagtulong mo sa amin, sir," sabi ni Sarah at pilit na ngumiti kahit halata sa tono ang kaba. "Hindi namin alam kung ano mangyayari kung wala ka." Tumangulang ang lalaki at hindi naman nagsalita pa. Si Bella naman, hindi mapakali. Tila may kung anong humahatak sa kanya na hindi niya maintindihan. Siguro epekto ng alak o ng adrenaline. O baka dahil lang sa gwapong mukha ng lalaking nasa harapan niya. At bago pa umalis ang lalaki ay lumapit na siya rito. "Bella!" Tawag ni Sarah pero huli na. Tumigil si Bella sa harap ng lalaki. Halos ilang pulgada lang ang pagitan nila. Mabango ito. Amoy mamahalin. Tumaas ang kamay ni Bella. Marahang hinawakan ang mukha ng lalaki. "Kuyang tagapagligtas namin." Pabulong pero malinaw niyang sambit. "Will you marry me?" Nakangiti niyang tanong. Halos mapaatras si Sarah. "Bella!" Nanatiling tahimik ang lalaki. Gulat man ay kalmado pa rin ang itsura. Napatitig lang siya kay Bella at namangha siya sa lakas ng loob nito. Ngumiti siya ng bahagya. "Miss, lasing ka." Sambit niya sa malamig na tono pero may halong amusement sa boses. Umiling si Bella at pilit na tumayo ng diretsyo. "Hindi ako lasing. Gusto lang kitang pakasalan kasi..." "Kasi ang gwapo mo." Sabay turo sa kanya sabay tawa na may halong hikbi. "Bells! Ano ba yan?" Sigaw ulit ni Sarah. Hinila na siyang palayo. "I'm so sorry sir. She's really drunk eh." Napakamot na lang ng ulo ang lalaki. Bahagyang natawa. "It's fine. Just make sure you guys get home safe, okay?" Bago ito tuluyang tumalikod. Muling sumigaw si Bella habang nakasandal sa balikat ni Sarah. "Kuyang tagapagligtas! Tandaan mo itong mukha ko ah. Baka paggising ko bukas, hanapin kita." Lihim na lang na napangiti at napailing ang lalaki. Kinabukasan, nagising si Bella na para bang may martilyong pumupukpok sa ulo niya sa sobrang sakit. "Aray!" Yun ang unang salitang lumabas sa bibig ni Bella, pagdilat ng mga mata niya.
Napasinghap siya't napapikit ulit. Pilit niyang inaalala kung ano bang nangyari kagabi. Bumalik sa kanyang nangyari mula sa natuklasan niyang panluloko ni Luigi hanggang sa Kuyang tagapagligtas, will you marry me? Bigla siyang napaangat ng upo. Oh my goodness! Sigaw niya habang napahawak sa noo. Hindi ko yun sinabi, di ba? Humalakhak si Sarah mula sa kabilang kama. Unfortunately, sinabi mo yon. Gaga ka rin eh. Sagot nito habang kumakain ng instant noodles. At hindi lang yon, girl. Hinawakan mo pa yung mukha ng tao. Kulang na nga lang lumuhod ka habang may hawak na singsing. Sarah! Halos pasigaw na sabi ni Bella. Namumula ang mukha. Nakakahiya. Sino ba yun? Alam mo ba yung pangalan niya? Umiling si Sarah. Wala. Umalis ka agad pagkatapos niyang siguraduhin okay tayo. Pero girl, promise ang gwapo nun. Parang misteryosong mayaman na bida sa K-drama. Pwede ka na talagang maging FL. FL? Tanong ni Bella na walang ideya sa sinabi nito. Female lead. Duh! Pero bago pa sila makapagbiruan ulit, napatingin si Bella sa wall clock at nanlaki ang mga mata niya nang makitang pasado 9:00 na. What? Halos mapatili siya. Late na ako sa trabaho. Hindi mo ako ginising, Sarah. Sabay bato niya rito ng una na naiwasan naman nito kagad. Malay ko bang papasok ka? Ako nga absent eh. Natatawang sambit ni Sarah. Agad na tumalon si Bella mula sa kama. Halos malaglag ang kumot sa sahig. Tumakbo siya patungo sa CR. Nagsipilyo habang sabay nang nagbibihis. Halos mabali ang leeg niya sa pagmamadali. Wala nang ligo-ligo, toothbrush at hilamos na lang ay ayos na. Bells, kumain ka na muna. Tawag ni Sarah. Hindi na, kakain na lang ako sa MRT. Sagot ni Bella habang sinusubukang isuot ang high heels niya ng sabay-sabay ang paa. Bit-bit ang bagat cellphone. Nagmamadali siyang lumabas ng apartment. Pero habang nakasakay sa elevator, napahawak siya sa ulo. Kuyang tagapagligtas. Bumalik sa isip niya ang imahe ng lalaking tumulong sa kanila kagabi. Bella, stop it! Sabi niya sa sarili, pilit na inaalis ang ngiti sa labi. Hindi mo siya kilala at lasing ka kagabi. Pero kahit na anong pilit niyang kalimutan, hindi niya maalis sa isip niya yung titig ng lalaki bago ito umalis. Mukhang na love at first sight yata talaga siya. Pagkarating ni Bella sa lobby ng kumpanya, agad siyang nagtaka nang makitang mahabang pila ng mga empleyado. Lahat ay nakatayo ng maayos, parang may inaabangan na VIP. Sumingit siya sa dulo ng linya at medyo hinihingal pa sa pagmamadali. Anong meron? Bakit nakapila kayo rito? Tanong niya kay Lydia, isa sa mga ka-department niyang palaging updated sa lahat ng chismis. Hindi mo ba alam? Bulong ni Lydia sabay kindat. Ngayon darating yung big investor ng kumpanya. Kaya ayan, pinaghahanda tayong lahat ni Miss Cynthia. Dapat maaga ka. Pero teka nga, bakit ka ba late? Napangiti si Bella ng mapait sabay sagot. Mahabang kwento. Hindi pa niya natatapos ang paghinga nang marinig ang unti-unting pagbukas ng malaking glass door sa entrance. Biglang natahimik ang lahat. Parang may malakas na hanging dumampi sa paligid o baka guni-guni lang ni Bella dahil sabay-sabay na nagbaling ang ulo ng mga tao. At sa dahang-dahang pagpasok ng grupo ng mga lalaki, tila bumagal ang takbo ng oras. Ang nasa unahan ay isang lalaking nakaitim na suit, matangkad, maayos ang tindig, at may presensyang hindi basta-basta. Ang bawat hakbang niya'y matatag, confident at puno ng otoridad. Nakasunod sa kanya mga tauhan na may hawak ng mga folders at dokumento. Pero si Bella, hindi na naririnig ang ingay ng paligid dahil nang unti-unti niyang makita ng malinaw ang mukha ng lalaki. Parang biglang huminto ang mundo niya. It was him, ang lalaking nagligtas sa kanila kagabi. Ang lalaking tinawag niyang kuyang tagapagligtas. Ang lalaking inalok niya ng kasal habang lasing siya. Halos matanggal ang panga ni Bella sa gulat. Napaawang ang labi niya at hindi makapaniwala sa nakikita. Habang papalapit ito sa gitna ng labi, bahagyang nagkatinginan sila. At sa isang iglap,
Nagtagpo ang mga mata nila. Nanigas si Bella. Siya naman ay bahagyang ngumiti. Yung pamilyar na ngiti mula kagabi. Yung tipid pero may halong amusement. Oh my gosh! Pabulong na sabi ni Bella habang napahawak sa dibdib niya. Siya talaga yun. Ang inalok ko ng kasal dahil sa kalasingan ko. Ha? Tanong ni Lydia. Kunot noo. Ano raw? Ngunit hindi na nakasagot si Bella. Dahil sa mismong sandaling yun, lumapit ang lalaki kay Miss Cynthia at mariing ipinakilala ito. Everyone, please welcome our new major investor. Sabi ni Miss Cynthia na may buong ngiti. Mr. Aiden Ferrer. Halos malaglag ang panga ni Bella. Mr. Aiden Ferrer? Yung bilyonaryo? Ang nagligtas sa amin kagabi? Kaya pala natakot ang dalawang lalaki sa kanya. At ngayon siya palang bagong boss namin. At habang pumapalakpak ang lahat, nanatiling nakatayo si Bella. Lutang, namumula. Kung hangover ang problema niya kaninang umaga, ngayon ay heart attack na yata ito. Mula sa gilid ng pila, halos hindi makagalaw si Bella. Pakiramdam niya ay lahat ng dugo sa katawan niya ay umakyat na sa mukha niya. Tuloy-tuloy lang ang pakikipagkamay ni Mr. Aiden Ferrer sa mga empleyado. Habang ipinakikilala siya ni Miss Cynthia bilang major investor. Pero sa bawat segundo, ang tanging iniisip ni Bella ay kung papaano siya maglalaho sa harap ng lahat. Siya yun! Siya talagang nilapitan ko kagabi. Yung hinawakan ko sa muka. Yung inalok ko ng kasal. Bella, okay ka lang? Tanong ni Lydia nang mapansin nito ang pamumula ng pisngi niya. Oo naman. Pilit niyang sagot pero nanginginig ang boses. Sigurado ka? Para kasing namumula ka. Wala to, may hangover lang ako. Bulong niya. Nang matapos ang introduction, nagsimula nang pumasok ang mga empleyado sa kani-kanilang department. Pero bago pa makaalis si Bella, may narinig siyang boses mula sa likuran. Miss? Parang nanigas ang buong katawan niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At ayun siya, si Mr. Aiden Ferrer. Nakatayo sa harap niya. Nakasuksok ang kamay sa bulsa at may bahagyang ngiti sa labi. Oh my goodness! Pagbulong ni Bella. Pero narinig niya ito. Miss? Ulit ni Aiden nang nakatingin ng diretsyo sa kanya. We've met before, haven't we? Halos mapalunok si Bella. Hindi ko po alam, sir. Marami po kasi akong nami-meet minsan kapag, napapikit siya. Bella, ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumawa ng mahina si Aiden. Yung tipid na tawa na parang alam nitong kinakabahan siya. Really? Kasi parang may naaalala akong babaeng. Napapos siya. Saka tumingin sa kanya ng diretsyahan. Lasing kagabi. At tinanong ako kung pwede ko raw siyang pakasalan. Nanginig ang tuhod ni Bella. Parang gusto niyang bumagsak sa sahig at magtago sa ilalim ng mesa. Ang weird naman nun, sir. Sino namang gagawa nun, di ba? Napailing si Aiden. Bahagyang nakangiti. You even called me kuyang tagapagligtas. Does that ring a bell? Kuyang Oh my gosh! Hindi niya natapos. Tinakpan niya agad ang mukha niya sa hiya. Naririnig niyang tumatawa ng mahina si Aiden. Hindi sa pang-aasar kung hindi parang aliw na aliw lang siya sa reaksyon ni Bella. Don't worry, sabi nito. Bahagyang lumapit. I'm not offended. Nagulat lang si Bella sa lalim ng boses niya nang marinig ito ng malapitan. I actually found it cute. Cute? Mas lalo lang siyang namula. Cute? Sir, please, let's pretend that night never happened. Sabi niya, halos pabulong pero may pakikiusap sa tono. Ngumiti si Aiden. I'll try, but I don't easily forget interesting things. Or people. At sa mismong sandaling yun, tumalikod siya at naglakad ng palayo. Iniwan sa Bella na tulala na parang estatwa. Interesting? Bulong ni Bella hawak ang dibdib niya. Ako ba yung interesting? Oh no,
Patay na. Nang magsimulang trabaho niya, ay panay siyang kaltok sa ulo niya. Bukod kasi sa masakit, ay hindi mawala-wala sa isip niya ang kalokohang ginawa niya. Bella Santos! Halos mapatalon si Bella sa kinauupuan niya nang marinig ang matinis na boses ni Miss Cynthia, ang department head nila. Mabilis niyang inayos ang blouse niya at tumayo. Ngiting pilit habang lumalapit sa desk ng boss niya. Yes, ma'am? Si Miss Cynthia, laging prim and proper. Ngayon ay tila mas maayos pa kaysa dati. Kitang-kitang kasipagan niya magpa-impress dahil sa bagong investor. May suot pa itong pearl necklace at masyadong matingkad ang lipstick. Good you're here. Perfect timing, sabi ni Miss Cynthia sabay abot ng folder. Starting today, you'll be assisting Mr. Aiden Ferrer personally. Napatigil si Bella. Nani? Napabulong siya. Parang anime character na nawala ng kaluluwa. I mean, ma'am? What? Ako po? Yes, you. You'll be his executive assistant for the next few weeks while he supervises our branch operations. Gusto niyang may someone familiar na staff na makakatulong sa kanya. And your name came up. My name came up? Bella blinked rapidly, half shocked, half panicking. Baka po mas may qualified pa, like si Lydia o si Karen o kahit na sinong hindi lasing. Nagtaas ng kilay si Miss Cynthia. Ano? Lasing? Sinong lasing? Wala po. Sabi ko lang po, willing akong matuto. Mabilis niyang bawi. Good! Then go to the conference room. Mr. Ferrer is waiting for you. Pagkasabi nun, parang nanlabig si Bella. Pakiramdam niya may mga kampana ng doom na tumutugtog sa utak niya. Bakit ako? Bakit sa dinami-rami ng empleyado ako pa talaga? Pagdating niya sa conference room, halos madulas siya sa sobrang kaba. Si Aiden ay nakaupo sa dulo ng mesa, abala sa laptop. Mukhang seryoso pero nang pumasok siya, agad tong tumingin sa kanya. Miss Santos, mahinahong bati ni Aiden. Have a seat. Yes sir. Sagot niya halos matabig ang chair bago makaupo. Tahimik muna silang dalawa habang nagbubukas siya ng notes. Pero ramdam niya ang tingin ni Aiden sa kanya. Hindi bastang professional look, yung tipong parang alam niyang kinakabahan ka at nag-e-enjoy siya doon. So, sabi ni Aiden habang nakataas ang isang kilay. I heard you'll be assisting me from now on. Tumango siya, pilit na kalmado. Opo, pero promise po sir, this time I'll be very professional. Walang proposal, walang tagapagligtas moments, walang... Napangiti si Aiden at bahagyang natawa. Relax, Bella. I'm not the type who holds grudges. Good. Kasi ayokong isipin niyo pong weird ako. Sagot niya agad. Pero ngumisi si Aiden. Yung tipid ng ngiti na may ibig sabihin. I never said you're weird. Sabi niya sabay tiklop ng laptop. I said, you're interesting. There's a difference. At bago pa makasagot si Bella, tumayo ito't lumapit sa kanya. Marahang inilagay ang folder sa harap niya. I expect you to be beside me during meetings, presentations, and client visits. Sabi ni Aiden, mababa ang tono ng boses. Can you handle that? Yes sir. Sagot niya, kahit halos hindi lumalabas ang boses. Ngumiti si Aiden at bahagyang tumango. Good. Let's see if my new assistant is as brave when she's not drunk. Namula si Bella. Sir. Pero ngumisi lang siya't naglakad palayo. Iniwan siyang tulala. Muling pinapabilis ang tibok ng puso niya. Kinabukasan ay maaga pa lang ay nasa opisina na si Bella. Nakayuko siya sa desk. Nag-aayos ng presentation materials si Mr. Ferrer para sa client meeting mamayang umaga. May 3 kape sa gilid. Isang sticky note na may nakasulat na, Focus Bella, don't embarrass yourself again. At isang malalim na buntong hininga. Ano to? Project o survival kit? Biro ni Lydia na dumaan saglit. Both. Sagot ni Bella nang hindi inaalis ang mata sa laptop. Kung pumulpa ka kumamaya, baka i-fire na ako ni Mr. Ferrer. Or i-date ka.
Sagot ni Lydia sabay kindat. Lydia! Hinampas ni Bella ng folder ang braso ng kaibigan. Huwag mo akong ginaganyan, hindi to K-drama, okay? Yung mukha ni Mr. Ferrer, parang K-drama lead. So technically, out! Putol ni Bella habang pinipigilang mapangiti. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Aiden. Tahimik na pumasok bitbit ang laptop bag, habang nakasuot ng crisp white polo at itim na slacks. Lahat ng tao sa department ay parang napasulyap. Good morning, sabi nito sa mababang boses. Good morning, sir. Sabay-sabay na sagot ng team. Paglapit niya sa desk ni Bella, napansin niya ang 3 baso ng kape. 3? Isa lang ba sa'yo rito, Miss Santos? O may secret caffeine addiction ka? Napakurap si Bella. Lahat po yan sa akin, just to make sure I survive the day. Tumango si Aiden at bahagyang nakangiti. That's commitment. Pero wag palaging ganyan. Nakakasama naman yan sa kalusugan. Napakagat sa ibabang labi si Bella. Nag-aalala ba sa kanya ang boss niya? Nakaramdam tuloy siya ng konting kilig. Habang naglalakad naman sila papunta sa meeting room, ramdam ni Bella ang bigat ng bawat hakbang. Pinag-iisipan pa rin niya kung papaano siyang magmumukhang competent sa harap ng lalaking inalok niya ng kasal habang lasing. Pag-upo nila sa mesa, tahimik muna si Aiden pero habang nagpe-present si Bella, napansin niya ito. Hindi pala siya nakatingin sa slides. Nakatingin siya sa kanya. He's genuinely observing kung papaano siyang magsalita, kung paano siyang naglalagay ng effort para ipaliwanag ang bawat detalye, kahit nanginginig pa ang boses niya. Nang matapos siya, tumikhim si Aiden. Good job, Miss Santos. Really? Tanong ni Bella at halatang nagulat. Really? Sagot niya. Diretso ang tingin. You were nervous, but you still delivered it. That's rare. Namula siya, napangiti ng bahagya. Thank you, sir. I'll try to be better next time. You're already doing better. Sabi niya bago muling ibinalik ang atensyon sa laptop. Pagkatapos ng meeting, nag-offer si Bella ng kape. Sir, gusto niyo po ng refill? Sure, sagot ni Aiden. Black, no sugar. Tumango siya, agad tumayo. Pero sa pagmamadali, natapilok siya at halos matapon ng kape sa harapan ni Aiden. Wow! Mabilis siyang nasalo ni Aiden sa braso. Nang magtama ang mata nila, parang tumigil ang oras. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Aiden na nakayapo sa bewang niya. Careful, bulong niya. Halos pa whisper. You don't always have to rush. Parang natunaw si Bella sa kinatatayuan niya. Sorry, sir. I just didn't want to mess up. Too late. Nakangiting sagot niya. I think you already did. Napakunot noo si Bella. Ha? Ngumisi si Aiden. You messed up my concentration. At bago pa makasagot si Bella, binitawan na siya ni Aiden at tumalikod. Iniwan siyang tulala. Hawak pa rin ang pusong tila kumakabog ng sobra. Great! Bulong ni Bella sa sarili. I proposed to him. Now I'm falling for him. What's next? Resignation letter? Huwag naman sana. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang magtrabaho si Bella bilang assistant ni Aiden. At kahit kinakabahan pa rin siya tuwing magkasama sila, unti-unti na rin siyang nasasanay. Ngayon, hindi na siya nanginginig sa tuwing tatawagin ni Aiden ang pangalan niya. Pero yung puso niya, ibang usapan na yon. Lalo na kapag ngumingiti ito. Lalo na kapag tinatawag siyang Miss Santos sa tono ng boses na parang mababa pero may lambing. Miss Santos, tawag ni Aiden mula sa desk niya habang nag-aayos sa mga papeles. You've been quiet today. Ha? Busy lang po, sir. Mabilis na sagot ni Bella. Hindi tumitingin. Busy? Or avoiding me? Napatingin siya agad. Nanlaki ang mga mata. What? Of course not, sir. Ngumisi si Aiden na parang naaaliw sa reaksyon niya. Good, because I might start thinking I did something wrong. You did. You smiled. Bulong niya sa isip. Pero syempre hindi niya sinabi. Tahimik ulit silang dalawa habang abala sa trabaho. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng opisina.
"Sir, documents from Mr. Luigi's firm," sabi ng staff saka iniabot ang folder. At pagkarinig ni Bella sa pangalan, parang may biglang kumurot sa dibdib niya. Luigi. Napatigil siya sa ginagawa. Parang biglang nanlamig ang kamay niya. Hindi niya napansin na lumapit na si Aiden sa tabi niya. "Are you okay?" Tanong nito sa mababang boses. Yeah, just surprised, I guess." Pilit siyang ngumiti, pero halatang pilit. "Luigi, he's your ex, isn't he?" Diretsyong tanong ni Aiden. Nalaman niya yon sa social media ni Bella nang ma-stalk niya ito. Natigilan si Bella. Napayuko siya. Hawak ang ballpen ng mahigpit. "Oo, pero wala nang dapat pag-usapan tungkol sa kanya, sir. Pass na yun." Natahimik si Aiden sandali. Pero nang magsalita ulit, mas mahinahon na ang tono niya. "You don't have to pretend you're okay, Bella." Napatingin siya kay Aiden. May kakaiba sa mga mata nito ngayon. Hindi na yung usual cold businessman look. Ito yung tingin ng isang taong nakakaintindi. "I'm not pretending." Mahinang tugon ni Bella. I don't want to remember." Tumango si Aiden. "Then don't. But don't let the wrong person make you think you weren't enough." Napalunok si Bella. "You don't know what happened." "You're right," sabi ni Aiden. Lumapit pa ng konti. "But I can see how much it still hurts. And no man has the right to make a woman like you feel small." Natigilan si Bella. Hindi niya alam kung bakit pero parang biglang gusto niyang umiyak. Hindi dahil sa sakit kung hindi dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Aiden. Simple lang, pero totoo. "Sir," mahinang sabi niya. Pero bago pa siya makapagsalita, ngumiti si Aiden. "That's enough work for today. Go home early." "Pero sir, may reports pang..." "I'll finish it." Putol ni Aiden. Tumingin ng diretsyo sa kanya. "You've done more than enough. Tutulungan na kita, sir." "Or let's have dinner?" Sabi ni Aiden habang inaayos ang sleeves ng polo niya. "Like a friendly date. My treat. Mas okay yun kaysa mag-bar." Bigla siyang napatingin kay Aiden. Date? Halos maubo si Bella. Ngumiti ito ng bahagya. Yung tipid pero may halong biro. "Friendly date. Para mawala yung stress mo." At kahit gusto niyang tumanggi, napilitan siyang tumango. Okay sir. Friendly date." Bulong niya sa sarili. Baka kasi mawalan ako ng trabaho pag hindi ako pumayag. Pagdating nila sa restaurant, napasinghap si Bella. It was elegant. Chandeliers, soft music, and waiters na parang mga model. Tila ibang mundo ito kumpara sa mga karinderyang kinasanayan niya. "Wait here, Miss Santos," sabi ni Aiden. "I'll just go to the comfort room." Tumango siya't dahan-dahang pumasok sa loob. Saka huminga ng malalim. Pero hindi pa siya nakakailang hakbang, bigla siyang napatigil. Dahil sa harap niya, papalapit, ay ang pinakahuling taong gusto niyang makita. "Bella?" That voice. That smug tone she once found charming. Ngayon ay naaalibadbara na siya sa boses nito. "Kapag minamalas ka nga naman oh." Mahina niyang sabi. Halos hindi makapaniwala. At bago pa siya makaalis, may babaeng humawak sa braso ni Luigi. She was tall, pretty, and obviously enjoying the moment. Bagong babae na naman itong kasama ni Luigi. Wow! Babaero pala talaga? "Oh, she's the Bella?" Sabi ng babae sabay ngising mapang-asar. "The one who didn't want to give her boyfriend what he wanted?" Napahigpit ang kapit ni Bella sa bag niya. "Excuse me?" Ngumisi si Luigi. "Matagal na yun, Bella. Don't look so shocked. But honestly, I didn't expect to see you here. Mahal ang restaurant na ito ah. Siguro may sponsor ka, no?" Naramdaman ni Bella ang init ng pisngi niya dahil sa hiyat galit. "Hindi mo kailangang malaman kung bakit ako nandito." Matapang niyang sagot kahit nanginginig ang boses niya. Ngunit tumawa lang si Luigi. "Relax. I'm just surprised. I mean, look at you. Same old conservative style. Still pretending to be classy when you're not."
Tumawa rin ang babae sa tabi niya. Honey, baka nagtatrabaho siya rito. A waitress maybe? Parang may sumiklab sa dibdib ni Bella. Gusto niyang sumagot pero alam niyang walang saysay makipagpalitan ng salita sa dalawang taong walang respeto. She was about to turn away nang maramdaman niyang may mainit na kamay na humawak sa balakang niya. Problem here? Napalingon silang lahat. It was Aiden. Nakatayo siya sa likuran ni Bella. Suot ang dark blazer at malamig ang ekspresyon. Hindi siya nagsalita ng malakas pero sapat ang presensya niya para tumahimik ang buong paligid. Aiden Ferrer? Bulong ng lalaki sa tabi ni Luigi. Biglang namutla si Luigi. Sir, you're... I'm her close friend. Malamig na tugon ni Aiden at tumingin kay Bella sandali bago ibinalik ang titig kay Luigi. And her dinner companion. So, if you'll excuse us, we'd appreciate if you'd move out of the way. Kita sa mukha ni Luigi ang gulat at hiya, lalo na nang mapansin niyang tinitingnan sila ng ibang tao. Bella couldn't help but glance up at Aiden. Calm, confident and protective. The complete opposite of the man who once made her cry. Luigi cleared his throat at pilit naglalagay ng ngiti. Of course, sir. We're just catching up. Aiden leaned closer. Bahagyang nakangiti pero malamig ang mga mata. I suggest you don't. Because if ever I hear you disrespected her again... Huminto siya sandali then smiled faintly. Let's just say I don't tolerate that kind of behavior in my circle. At pagkatapos nun, marahang hinawakan ni Aiden ang kamay ni Bella at hinila siya palayo. Diretso sila sa reserve table. Habang tahimik lang si Bella nagulat, kabado at halo-halong emosyon. Pagkaupo nila, tiningnan siya ni Aiden. Next time, sabi nito, malumanay. If someone tries to put you down again, look them in the eye and remind them they already lost the best thing they'll never have back. Natahimik si Bella. Hindi makatingin ng diretsyo. How does he do that? Yung bawat salita niya parang nagiging gamot sa mga sugat na akala niyang hindi nagagaling. Maraming salamat, sir. 2 beses mo na akong nililigtas. Baka superhero ka na talaga. Sambit niya upang gumaan ang atmosphere. Kaya kong maging superhero pero para lang sa'yo. Cool na tugon ni Aiden. At habang nagpapatuloy ang gabi, hindi alam ni Bella kung anong mas nakakakaba. Ang muling pagkikita nila ni Luigi o ang katotohanang unti-unti na niyang hinahayaan ang sarili niyang mahulog kay Aiden Ferrer. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Matapos ang dinner, hinatid ni Aiden si Bella sa apartment. Tahimik lang sila sa kotse, pero ramdam ni Bella yung mga salitang hindi na kailangang sabihin. Thank you po, sir. Mahinang sabi ni Bella nang bumaba siya. Stop calling me sir when I'm not in the office. Sagot ni Aiden, may ngiti sa labi. Good night, Bella. At sa unang pagkakataon, nakatulog si Bella nang may ngiti sa labi. Hindi dahil nakalimot siya sa nakaraan, kung hindi dahil may taong nagpapaalala sa kanya kung gaano siyang kahalaga. Kinabukasan ay day off niya. Maaga siyang ginising ni Sarah dahil sabik na sabik din itong maglabas ng stress. Girl, let's go shopping! Sigaw ni Sarah habang kumakain ng pancakes. Sarah, wala akong planong gumastos. Sagot ni Bella habang nag-aayos ng buhok. Hindi gastos to, therapy. Retail therapy. Napatawa si Bella at sa huli pumayag rin. Hindi niya alam na ang araw na yon ay magiging isa na namang pagsubok sa kanya. Sa loob ng isang high-end boutique, habang nag-aayos sila ni Sarah ng mga damit, biglang narinig ni Bella ang isang pamilyar na tawa. Matinis, mayabang. At nang lumingon siya, oh, wow! Deja vu! Sabi ni Luigi nang nakangisi. Kasama pa rin ito ang girlfriend nito na napag-alaman niyang Trina ang pangalan. Napasinghap si Sarah. Oh no, not this clown again. Lumapit si Trina. Hawak ang designer bag na halatang ipinagyayabang. Hi Bella, you're everywhere ah? Oh wait, baka sinusundan mo si Luigi? Why would I?
Sagot ni Bella ng kalmado pero malamig ang tono. Ngumisi si Luigi. She's probably trying to look rich for her new boss. You know, Aiden Ferrer. I heard he's single. Maybe she's using her charms to get him. Tumawa naman si Trina. Halatang natutuwa sa pangaasar. Right, I mean, come on, look at her. Acting all innocent pero slut pala. Nagkukunwaring malinis pero inaakit si Mr. Ferrer sa trabaho. Para bang may sumabog sa loob ni Bella. Nung una gusto niyang umiwas pero ngayon, hindi na siya yung dating Bella na mananahimik lang. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa kanila. Alam nyo? Mahinahon niyang sabi. Ang weird nyo. Ang saya-saya niyong magkasama pero ako pa rin ang topic nyo. Nasapulang dalawa sa sinabi ni Bella. Nagkatinginan si Luigi at Trina ngunit ngumisi lamang ang mga ito. Kung slut ako sa paningin nyo dahil may boss akong mabait at magalang, then fine. Pero at least hindi ko kailangang ibentang dignidad ko para lang maramdaman kong mahalaga ako. Patama niya kay Trina na alam naman niyang sa mga naging lalaki lang ni Trina nakukuha ang ipinambibili ng designer bags nito. Nabitawan ni Trina ang bag sa gulat. At bago pa sila makasagot, ngumiti si Bella. Yung ngiti na matagal niya nang nakalimutang gawin. By the way, congratulations sa inyo. You deserve each other. Parehong mabababaw. Hinila niya si Sarah palabas ng butik at taas noo silang lumabas. Pagkalabas nila, humagalpak si Sarah ng tawa. Girl, I'm so proud of you. Akala ko magwawala ka pero grabe. Klase ka pa rin kahit savage. Ngumiti si Bella pero may bakas ng lungkot at relief sa mga mata niya. Hindi ko ginawa yun para ipahiya sila, Sarah. Ginawa ko yun para ipaalala sa sarili ko na hindi na ako yung babaeng kaya nilang apak-apakan. At habang naglalakad sila papunta sa cafe, hindi napigilan ni Bellang mapangiti. Sa wakas, hindi na siya umiiyak sa tuwing maririnig ang pangalan ni Luigi. Ngayon, tinatawanan niya na lang to. She was finally taking her power back. She wasn't the same girl who used to cry after being insulted. Ngayong gabi, she walked away with her head high, and for once, she felt free. Pero kinabukasan, habang nasa opisina, napansin ni Aiden na tahimik siya at tila may malalim na iniisip. Miss Santos, tawag ni Aiden habang inaayos sa mga papeles. You've been staring at that report for the last 10 minutes. Natauhan si Bella. I'm sorry sir, medyo distracted lang po. Something happened? Tanong nito. Kalmado pero may bahid ng concern. Umiling si Bella. Wala po sir, personal lang. Personal means not in my business. Sabi ni Aiden pero hindi siya umatras. But when it affects your focus, it becomes mine. Bella sighed. It's nothing really. I just ran into my ex yesterday with his girlfriend. Napatingin si Aiden. Luigi? Tumango siya. Yeah, they said things, hurtful ones, pero okay lang. I fought back this time. Nagtagal ang tingin ni Aiden sa kanya. Where? Tanong nito. Sa boutique Grandview Mall. But it's fine sir. Hindi na ako apektado. Tumango si Aiden, pero halatang inis sa panga niyang naninigas. He didn't say anything more, pero maya-maya, habang lumabas siya ng opisina, kinuha niya ang cellphone niya. Ilang oras ang lumipas, nakatanggap si Bella ng message mula kay Sarah. Girl! Rumor alert! Si Luigi daw, tinanggal bilang external partner ng Ferrer Holdings. As in effective immediately ha? Nalaglag ang panga ni Bella. What? Bulong niya. Halos hindi makapaniwala. Lumabas siya ng office para hanapin si Aiden at nakita niya ito sa hallway. Kalalabas lang ng meeting room. Sir? Maingat niyang sabi. May nabalitaan ako tungkol kay Luigi. Did you? Ngumiti si Aiden, yung tipid pero matalim. I simply re-evaluated our partnerships. Sagot niya. We don't need people who lack respect, especially to women. Napabuntong hininga si Bella. Halo ng gulat at pagkalito.
Sir, hindi niyo naman po kailangan gawin yun para sa akin. Lumapit si Aiden, tumigil sa harap niya. You didn't ask me to, sagot nito. I did it because I don't like seeing people like him get away with threatening someone like you that way. Natahimik si Bella at ramdam ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano uunahin, ang pasasalamat o ang kaba. Sir, baka isipin ng iba na. Let them think. Putol ni Aiden, malamig pero may bigat sa tono. I don't care what anyone says. I protect the people who matters to me. Nanlaki ang mata ni Bella. The people who matter? Bulong niya. Ngumiti si Aiden, yung tipid. Genuine smile na bihira lang niyang gawin. Yes, sabi niya. And in case it's still not clear, that includes you. At bago pa siya makasagot, tumalikod si Aiden at naglakad pabalik sa opisina. Iniwan si Bella doon, nakatayo habang hawak ang dibdib, habang parang sumasabog ang buong mundo sa loob ng puso niya. For the first time, someone didn't just defended her. Someone chose her. Galit na galit si Luigi na malaman na tinanggal siya bilang partner ng Ferrer Holdings. Para sa kanya, si Bella ang may kasalanan. Sa isip niya, sinira ni Bella ang reputasyon niya. You did this! Manda ka, Bella! Ilang araw matapos ang nangyari, habang papauwi si Bella mula sa opisina, napansin niyang may sumusunod na kotse sa kanya. Nang tumigil siya sa harap ng apartment building, huminto rin ang kotse sa kabilang kanto. Kinabahan siya, kaya't agad siyang tumakbo papasok. Pero bago pa man siya makapasok ng gate, biglang may humawak sa braso niya ng mahigpit. Paglingon niya, nakita niya si Luigi. Luigi, anong ginagawa mo rito? Wala lang. Gusto ko lang marinig mo kung gaano mong sinira ang buhay ko. Galit na sabi nito. Hindi ko sinira ang buhay mo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Nanginginig niyang sambit habang dahan-dahang umaatras. Ngunit bago pa siya makatakbo, bigla siyang hinila nito. Wala akong ginagawang masama, ano ba? Sigaw niya habang nagpupumiglas. Ngunit masyadong malakas si Luigi. Hinila siya papasok sa kotse habang nagpupumiglas siya at sumisigaw ng tulong. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko, Bella! Galit na sigaw ni Luigi. Kasalanan mo yun! Dahil sa'yo nawalan na ako ng trabaho! Nanginginig si Bella. Hindi dahil sa lamig kung hindi dahil sa takot. Tinangka niyang buksan ang pinto pero bigla siyang itinulak ni Luigi at tumama ang ulo niya sa matigas na bagay. Dahilan kaya't nawalan siya ng malay. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, naramdaman niyang mabigat ang ulo niya. Madilim ang paligid. Ramdam niya ang takot na unti-unting gumagapang sa dibdib niya. Nakita niya si Luigi sa baba ng kama at papalapit sa kanya. Naka-live tayo ngayon sa lahat ng social media platforms ko at manonood ang buong mundo kung papaanong kitang aangkinin. Malawalang hiyang sambit nito. Luigi! Mahina niyang sabi, halos pabulong. Please, tama na. Why? We used to be a sweet and loving couple, right? O baka naman ayaw mong makita ni Aiden kung paano kitang makukuha. Napaisip tuloy ako kung birhin ka pa ba o may nangyari na sa inyo. Sabay halakhak nito ng tawa. Umiling si Bella. Nakikiusap ako sa iyo, Luigi. Pakawalan mo naman ako. Umiiyak niyang sambit. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng takot, biglang may malakas na humampas sa pinto. Police! Step away from her! Sigaw ng isang boses. Mabilis na dumagsa ang mga pulis. Nasukol si Luigi at hindi na nakatakas pa. Kasunod ng mga pulis ay si Aiden na hinihingal. Pawis at halatang galing sa pagtakbo. Nakatutok sa kanya mga mata nitong puno ng galit at takot sa parehong oras. Nang makita siya ni Aiden doon lang tuluyang bumigay ng tuloy-tuloy ang mga luha niya. Aiden! Mabilis siyang nilapitan ni Aiden. Tinakpan ng coat at inalalayang palabas habang pinoposasa ng mga pulis si Luigi. It's over. Mahina ngunit matatag na sabi ni Aiden habang yakap siya ng mahigpit. You're safe now, Bella. Hindi ka na niya masasaktan. Kinabukasan, nagising siya nang nasa ospital na siya. Tahimik lang si Aiden sa tabi ng kama.
Nakaupo at hawak ang kamay niya. Hindi mo kailangang matakot, sabi ni Aiden, halos pabulong. Hindi ka na nag-iisa. Napaluha si Bella at malumanay siyang ngumiti. Thank you for finding me. Tumingin si Aiden sa kanya. I would have turned the world upside down just to find you, sabi niya. 3 araw na si Bella sa ospital. 3 araw na rin siyang binabantayan ni Aiden. Tahimik lang ito sa tabi niya. Minsan nagbabasa ng reports. Minsan, simpleng nakatingin sa bintana pero hindi umaalis. Sir, baka may trabaho pa po kayo, mahina niyang sabi. Meron, sagot ni Aiden, hindi man lang tumitingin. Pero mas importante ka ngayon. Hindi na siya nakasagot. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong hindi lang basta nandyan, kung hindi talagang pipiliing manatili sa tabi niya. Nang makalabas siya sa ospital, hindi pa rin siya sanay lumabas mag-isa. Minsan bigla siyang kinakabahan kapag may dumadaang kotse sa kalsada. Minsan naman, bigla na lang siyang mapapahinto sa gitna ng daan. Parang bumabalik ang takot niya. Hey! Tawag ni Aiden minsan nang mapansin siyang nanginginig. You're okay. You're safe. At marahan niyang hinawakan ng kamay ni Bella. Hindi para kontrolin kung hindi para iparamdam na hindi siya mag-isa. Sa mga sumunod na araw, si Aiden mismong naghahatid sundo sa kanya sa trabaho. Kahit lunch break, madalas niyang dalhan si Bella ng gatas o sandwich. At tuwing nagtatama ang mga mata nila, may mga kung anong init na hindi nila maipaliwanag. Hindi mo naman to kailangang gawin, sir, sabi ni Bella minsan habang nasa kotse. Hindi ko kailangang gawin, oo, tugon ni Aiden, mahinahon. Pero gusto ko. Lihim na napangiti si Bella. Unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang init sa puso niya. Alam niyang unti-unti na siyang nahuhulog kay Aiden. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, bulong ni Bella. Hindi mo kailangang madaliin, sagot ni Aiden. Ang mahalaga, hindi ka huminto. Napatingin si Bella sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Tumingin si Aiden sa kanya diretso sa mga mata niya. Because I know what it feels like to lose control of your life, sabi niya. At gusto kong maramdaman mong kaya mong bumawi. Tahimik lang si Bella pero hindi niya mapigilang mapangiti. Salamat, Aiden. Ngumiti rin to, tipid pero malambot. Anytime, Bella. At sa mga mata ni Aiden, doon niya unang nakita ulit ang pag-asang matagal nang nawala sa kanya. This time, healing didn't come from forgetting. It came from being found. Kinabukasan, dinalhan siya ni Aiden ng kape. Looks like you didn't sleep well, sabi nito. You were overthinking again, weren't you? Nagulat siya. How did you know? Umiti si Aiden, tipid. Because that's what people do when they're scared to move forward. Tahimik siya, pero ramdam ni Aiden na gusto niyang magsalita. I'm scared, Aiden. Amin ni Bella sa wakas. What if I'm just confused? What if what I'm feeling isn't real? Ngumiti si Aiden, may lambing sa tinig. Then, don't force it. You don't owe me anything, Bella. Just let yourself heal. The rest, we'll figure it out when you're ready. Nang araw din na yun ay inimbitahan si Aiden bilang keynote speaker sa isang business summit sa Tagaytay. At dahil bahagi yun ng PR team, si Bella ang na-assign na sumama. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o kinakabahan. 2 days, 1 hotel, with him. Pagdating nila sa resort, sinalubong sila ng malamig na hangin na tanaw ng kabundukan. Magandang lugar, tahimik at malayo sa gulo ng lungsod. Pero sa loob ni Bella, kabog ng kabang mas naririnig niya kesa sa simoy ng hangin. Aiden Ferrer, keynote speaker, sabi ng receptionist habang inaabot ang keycard. At Miss Bella Santos, the same suit po for coordination. Parehong napatingin sila Bella at Aiden. Agad siyang nagsalita, halatang namumula. Same suit? Baka may ibang... I requested it. Putol ni Aiden, kalmado. 2 naman ang kwarto sa loob. Ngumiti siya, tipid.
Relax, Bella. You're safe with me. At sa kung anong dahilan, hindi niya na kayang magreklamo. Sa halip ay napalunok lang siya at tahimik na sumunod. Kinagabihan, matapos ang mahabang event, tinawag ni Aiden si Bella sa balcony ng suite. Malamig ang hangin at ang langit ay puno ng bituin. Ang ganda, no? Sabi ni Bella habang nakatingala. Yeah, sagot ni Aiden pero sa kanya nakatingin. Nang mapansin niya, umiwas siya ng tingin. Stop doing that. Sabi niya, pilit na tumatawa. Doing what? Looking at me like that, para bang may gusto kong sabihin pero ayaw mong sabihin. Tahimik si Aiden. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sapat para maramdaman ni Bella ang tibok ng puso niya. Maybe I just like looking at you. Bulong ni Aiden. Napatigil si Bella. Aiden. Bella, sagot niya. Mahinahon pero totoo. I've been trying to stay away. I told myself you need time, that I shouldn't cross the line. But every day, every moment with you, just makes it harder to pretend. Napakapit si Bella sa railings. Ramdam ang panginginig ng kamay niya. Aiden, I don't know if I'm ready to. I know. Putol ni Aiden. Marahang hinawakan ang kamay niya. I'm not asking for an answer. I just need you to know that I care. Not because I saved you. Not because I pity you but because I like you. At doon tuluyang bumigay ang luha ni Bella. Hindi dahil sa lungkot kung hindi dahil sa gaan. Ang tagal kong natakot magmahal ulit. Sabi niya, halos pabulong. At kung tama ka, baka nga ito na yun. Hinawakan ni Aiden ang pisngi nito ng marahan at maingat. Hindi agad nagsalita si Bella. Tinitigan lang niya ito at sa bawat segundo, unti-unti niyang nararamdaman ang katahimikan. Aiden, mahina niyang sabi. Tell me to stop. Bulong nito. Don't. At dahan-dahan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na konektado sa nararamdaman nilang dalawa. Parang lahat ng sugat, lahat ng takot, unti-unting gumaling sa sandaling yon. Nang maghiwalay sila'y pareha silang hinihingal, kaya't kapwa silang natawa at nakaramdam ng hiya. Sorry, sabi ni Aiden, nakangiti. Hindi ko napigilan eh. Don't be, sagot ni Bella habang nakatingin sa kanya. Nagustuhan ko rin naman. You're a good kisser. Sabay tawa niya. Praktisado eh. Biro ni Aiden na siyang kinalakihan ng mata ni Bella. I'm just kidding. Bawi naman kagad ni Aiden. I've been waiting for something that felt this real. Bulong ni Bella. Halos hindi makapagsalita. That felt like coming home. Ngumiti si Aiden. Marahan. Then maybe, sabi niya, you finally found your way back. Pagbalik nila sa Maynila, ramdam ni Bella ang kakaibang atmosphere sa opisina. Tahimik ang lahat, parang may hinihintay. Habang naglalakad siya papunta sa department floor, napansin niyang nakatingin sa kanya mga empleyado. May mga nakangiti, may mga nagbubulungan. Good morning! Bati ni Aiden na ngayon ay nasa harap ng conference hall. Suot ang pamilyar niyang confident smile. Can I have everyone's attention please? Tahimik ang buong floor. Lahat ng mata nasa kanila. Aiden cleared his throat. I just want to make something clear to everyone in the company. Sabi niya, kalmado pero matatag. Miss Bella Santos is not just one of our best employees. Tumigil siya saglit. Lumingon kay Bella at ngumiti. She's also the woman I love. And from this day forward, I want everyone to know that she is my fiancé. Parang huminto ang oras. May mga napanga, may mga kinilig at may maririnig pang mahihinang tilian. Si Bella, namulat halos hindi makapatingwala sa narinig. Aiden! Bulong niya. Lumapit si Aiden at marahang hinawakan ang kamay niya sa harap ng lahat. I've spent so long protecting you, Bella. Mahina niyang sabi. Now, I want to build a life with you. Will you marry me? Hindi bilang tagapagligtas, ha?
Natawa si Bella dahil naalala nilang dalawang tagpong yun sa bar. Yes, I will marry you, Aiden. Tumatangong tugon ni Bella habang nakangitit na luluha. At doon, sa harap ng lahat ay marahang isinukbit ni Aiden sa daliri ni Bella ang engagement ring. Walang ingrandeng banda o paputok, pero ramdam ng lahat ang tindi ng pagmamahal sa pagitan nila. Weeks later, abala si Bella sa pag-aayos sa mga final details ng kasal nila. Hair, gown, flowers, pati ribbon ng mga upuan. Halos lahat gusto niyang perfect. Pero siya mismo ang mukhang hindi na perfect. Gulo ang buhok, may icing sa pisngi, at may hawak na checklist na mga gagamitin. Sarah! Sigaw niya habang nagmamadaling nag-aayos ng buhok niya. Asan yung listahan ng suppliers? Yung may heart stickers? Mula sa sofa, nagtaas lang ng kamay si Sarah. Ang ever-chaotic maid of honor na parang hindi kinakabahan kahit 2 araw na lang ang kasal. Relax, bes. You're glowing in stress. At least may glow pa rin. Glowing o glowing with panic? Iritadong sagot ni Bella. Pinagmasdan ni Bella ang sarili sa salamin, suot ang wedding gown na matagal niyang pinangarap. Parang panaginip. Dati siya lang yung babaeng niloko, iniwan at pinaiyak. Ngayon, siya na yung babaeng minahal ng totoo. Pero bago pa siya tuluyang maiyak sa drama, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aiden. Mukhang gwapo sana kung hindi lang siya bitbit ng bouquet na halatang hindi pa ayos. Kasi may dahon ng saging na nakasabit sa gitna. Love, seryosong tanong ni Bella habang nagpipigil ng tawa. Bakit parang panghandaan tong bouquet ko? Si Aiden ay napakamot ng ulo sabay ngiting nahihiya. Ang akala ko kasi, aesthetic earthy vibe. Earthy? Parang pang banana Q stall to eh. Sabat ni Sarah habang tawang-tawa sa gilid. Girl, gusto mo ako nalang mag-arrange ng bouquet mo gamit ang dahon ng kamote? Natawa si Bella, napahawak sa tiyan sa kakatawa. Aiden, promise, kung hindi lang kita mahal. Lumapit si Aiden at marahang hinawakan ng pisngi niyang may icing. Mahal mo naman ako, di ba? Ngumiti si Bella. Oo, pero ako nilang bahala sa bouquet ko, ha? Deal. Lumapit pa si Aiden, kunwaring seryoso. Pero may icing ka pa sa pisngi, oh. Ang sarap mong dessert para sa akin. Yuck! Sigaw ni Sarah mula sa likod ng pinto. Baka maghalikan pa kayo niyan, ha? Aalis na nga muna ako. Magluluto muna ako ng popcorn. Pabush! Natawa sila ni Aiden at nang umalis si Sarah, ay tuluyang hinalikan ni Aiden ang pisngi niya. At sa gitna ng tawanan, gulo at kilig, na-realize ni Bella na ito na talaga yung happy chaos na gusto niya. Hindi perfect, pero totoo. Hindi rin fairy tale, pero love story pa rin. Hanggang sa dumating na ang araw na kanilang hinihintay. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng mga fairy lights, nakatayo si Aiden sa altar. Suot ang itim na tuksido, pero mas kapansin-pansin ang ngiti niyang puno ng saya. Nang lumabas si Bella sa aisle, lahat ay napahinto. Simple lang ang gown niya, ngunit bawat hakbang ay parang nagpapatunay ng kanyang lakas. Pagdating niya sa harap ni Aiden, hindi na nito napigilang mapaluha. You look perfect. Bulong niya. You look like my forever. Sagot ni Bella nang nakangiti. At sa harap ng mga taong naging saksi sa lahat ng pinagdaanan nila, I promise to love you without fear, sabi ni Bella. I promise to protect your heart no matter what, sagot naman ni Aiden. You may now kiss the bride, sambit ng pare. Dahan-dahang inilapit ni Aiden ang mukha at marahan siyang hinalikan sa labi ng puno ng pag-ibig, respeto at pangako. Pagkatapos ng kasal, sinorpresa ni Aiden si Bella ng honeymoon trip sa isang private island sa Palawan. Pagbukas pa lang ng binto ng villa, napanganga na si Bella. Sa harap nila'y tanaw ng dagat, may mga bulaklak sa sahig, at sa gitna ng mesa, may champagne at 2 baso. Tahimik ng paligid, tanging hampas na mga alon sa dalampasigan at mga kuliglig sa malapit na kakahuyan ang siyang maririnig. Ang langit ay kulay ginto't kahel, parang sinadya ng araw na wag munang lumubog.
para masaksihan ang sandaling yon. Bella. Tawag ni Aiden. Mababa ang boses. Sagot niya. Hindi pa rin nililingon. Ngumiti si Aiden. Marahang kinuha ang kamay nito. Mainit pa rin mula sa araw pero ramdam niya ang lamig ng dagat sa paligid nila. I don't think I've ever been this at peace before. Sabi ni Aiden. Halos pabulong. Tumingin siya kay Bella, tapat at puno ng emosyon. You know, all my life, I was so busy fixing things. The company, other people, everything. Pero nung dumating ka, bigla akong gustong magpahinga. Because you felt like home. Napatingin si Bella sa kanya at unti-unting lumambot ang mukha niya. Ang galing mo talagang mambola. Biro niya na pilit itinatago ang kilig. Practice makes perfect eh. Biro ni Aiden. Just kidding. It's just that you make me want to say the right things. Nakatitig lang sila sa isa't isa habang unti-unting lumalapit hanggang sa maramdaman ni Bella mga daliri ni Aiden na marahang dumampi sa pisngi niya at hinawi ang buhok na tinatangay ng hangin. You've been through so much, sambit ni Aiden. But you still smile like the world never broke you. Napangiti si Bella. Medyo nangingilid ang luha. Maybe because you helped me pick up the pieces. Mahinang tugon niya. Marahang hinawakan ni Aiden ang mukha niya gamit ang magkabilang kamay. Bella, I don't know what I did to deserve you. But I swear from this day on, I'll spend every day making sure you never doubt how much I love you. Hindi na nakasagot si Bella. Sa halip ay tumingin na lang siya sa mga mata nito. Yung tingin na puno ng damdamin, ng pag-asa, ng finally. At doon sa ilalim ng lumulubog na araw, marahan siyang hinalikan ni Aiden. Nang maghiwalay sila, pareho silang natawa. Ang drama natin. Sabi ni Bella, nakangiti. Ngumisi si Aiden. Ikaw kasi, ang ganda ng timing mo. Sunset pa talaga. Sus, kung hindi ka pa romantic, ewan ko na lang. Biro ni Bella sabay hampas sa braso nito. Ngumiti si Aiden, sabay yakap sa kanya mula sa likod. Then let's make a deal. Bulong niya sa tenga nito. No matter what happens, promise me we'll keep laughing, even when things get hard. Ngumiti si Bella. Marahang hinawakan ang kamay nitong nakapulupot sa kanya. I promise, sabi niya. Laughter first, drama later. Sabay silang natawa at habang lumalalim ang gabi, nakasandal si Bella sa dibdib ni Aiden, nakikinig sa tibok ng puso nito. At doon niya naisip, kung ito ang ibig sabihin ng forever, hindi na siya takot. 1 year later, Aiden! Sigaw ni Bella habang hawak ang tiyan niya. Pawis na pawis kahit kalalabas lang nila ng kwarto. Sa tingin ko this is it. Manganganak na ako. Natigilan si Aiden. Hawak pang magnang kape sabay lagok at lunok ng diretsyo. What? Ngayon? Diba magsasamyi tayo? Samyi ka pa dyan? Lalabas na ngayon anak natin, Aiden. Aray! Huwag ka lang tumayo dyan. Ilagay mo mga gamit sa kotse. Mabilis na nataranta si Aiden imbis na tulungan. Nagpaikot-ikot sa sala parang nagpa-practice ng marathon. Okay, kalma lang tayo. Bag, hospital bag. Nasaan na yung hospital bag? Tinuro ni Bella sa sofa. Pero kinuha ni Aiden ang bag ng laptop niya. Ayan! Ano ka ba? Hindi yan, Aiden. Laptop mo yan eh. Oo nga, teka, ito. Kinuha naman niya ang bag ng groceries. Hindi rin yan. Gusto mo ako nilang mga anak mag-isa? Tila inis na sambit ni Bella dahil sa sakit ng tiyan niya. Nataranta na si Aiden. Halos madulas na sa sahig habang nagmamadaling nagbibihis. Baliktad pang damit at shorts niya. Love! Baliktad yung pantalon mo! Tawang-tawang sabi ni Bella kahit namimilipit sa sakit. Ayaan mo na yan. Mamaya ko na lang ayusin, tara na dali. Sa wakas, nakaalis din sila. Pero sa gitna ng daan, biglang napasigaw si Bella. Aray! Bilisan mo na! At imbis na bumilis, nag-slow motion si Aiden sa sobrang kaba. Wait lang, love. Baka may speed bump eh. Delikado sa baby. Mas delikado to kung dito ako manganganak sa kotse mo.
Oo na, ito na. Pagdating nila sa ospital, hingal na hingal si Aiden. Dok, manganganak yung asawa ko. Sir, calm down. Anong pangalan ng patient? Bella Santos. Ay wait, is it Bella Ferrer? Kasi married na kami, basta Bella. Aray ko, Dok. Huwag mo nakausapin yung asawa ko. Wala na yan sa hulog. Sorry, Dok ha. Love, natataranta lang talaga ako eh. Next time hindi na, promise. Wala nang next time. Sigaw ni Bella habang ipinapasok sa delivery room. Ilang minuto lang nakalipas ay lumabas na ang nurse sa delivery room. Sir, pwede na po kayong pumasok. Sabi ng nurse sa nakangiti. Dahang-dahang binuksan ni Aiden ang pinto ng delivery room. At doon niya nakita si Bella, nakahiga, maputla pero nakangiti. At sa tabi niya, isang maliit na bundle na nakabalot sa puting kumot. Hey, mahinang bati ni Bella. Pagod pero masaya. Come meet our little angel. Lumalambot ang lahat sa loob ni Aiden. Lumapit siya. Nanginginig pa ang kamay habang dahang iniaabot ang sanggol. Ang liit, ang gaan. Pero sa bawat paghinga ng baby, ay paghinga rin ni Aiden. Hi little one. Mahina niyang sabi, halos pabulong. I'm your dad. Maluhaluhang sambit ni Aiden. Napaluha si Aiden at hindi niya napigilan. Tumingin siya kay Bella at sa gitna ng luha at pagod, ngumiti ito. We made it. Bulong ni Bella. After everything, we made it. Umupo si Aiden sa tabi niya at marahang hinawakan ang kamay ni Bella, habang yakap pa rin ang anak nila. Thank you, sabi niya. For fighting, for staying. Always, sagot ni Bella. I fought because I knew one day I'd have this moment. Umiyak naman ang baby nila kaya't agad silang naalarma. Ngunit lalo lang nagpaiyak din sa kanilang dalawa. Shh! Mahinang sabi niya habang hinahaplos ang likod ng sanggol. We're here. Mommy and Daddy are here. At sa sandaling yon, parang huminto ang mundo nila at umiikot lang sa kanilang tatlo ang oras. Pagkalipas ng ilang buwan, makikita silang tatlo sa garden ng bahay nila. Si Bella, nakaupo sa duyan. Buhat ang baby nila na si Amara, habang si Aiden ay nag-aayos naman ng mga halaman. Look, sweetheart, sabi ni Bella. Pinapakita ang baby sa liwanag ng araw. That's where Daddy said I love you for the first time. Ngumiti si Aiden. Lumapit at hinalikan silang mag-ina sa noo. Alam mo ba anak? Hoy, ang kapal mo naman. Lasing ako nun no? Alma ni Bella. Kung hindi mo ginawa yun, wala ka namang gwapong asawa ngayon. Well, kung hindi mo rin naman ako nilapitan ay wala kang magandang asawa at anak ngayon. That's right. Kaya I thank God for bringing you to me. Nakangiting sambit ni Aiden habang nagbabalik tanaw. I promise to love you, protect you, and choose you and our daughter every day in every lifetime. I love you, Aiden. Nakangiting sambit ni Bella. Mahal na mahal ko rin kayo ng anak natin. At hinalikan siya ni Aiden sa noo. Nang mga oras na yun ay naisip ni Bella na minsan, kailangang masaktan muna para matutong pumili ng tamang pagmamahal. Minsan siyang nabasag, ngunit muling binuo ng pag-ibig. Wakas!